Episode 76 na tayo na magandang dilag mga kapuso. Katawagan nga nito ni Blair itong si Norman at tiniyak niya kung nasaan na ba ito at siniguro niya na mag-iingat ito at pakibilisan kasi nga naman baka nga naman makaalis na ito si na Gigi. Samantala dumating na nga ito si na Norman at sabi niya, bakit ang tagal ninyo, kanina ko pa kayo hinihintay. Ma'am, sigurado naman ho kami na papatay namin yan si Gigi. Kami na ho ang bahala doon. Ang dami pang sinasabi. Bilisan nyo, pumunta na kayo doon. Tara na boys, sumugod na tayo. Pumunta na nga sila. At talagang tong si Blair, talagang sinisiguro niya na ngayong gabi magwawakas na ang lahat. At bukas na bukas, sinabi niya tomorrow is another good day. Samantalang itong si Gigi, sabi niya, inabot na tayo ng gabi dito. Di bale, darating din naman yung mga bodyguards ko. Talagang dapat lang na siguraduhin nila na kasama akong umuwi, no? Dahil mananagot sila kay Tito Sophia. Sabi naman ni Gigi, Eric, matanong ko lang, baka sa dinami-dami ng babae ako pa nung nagustuhan mo? Marami naman akong body excess, marami akong problema, at saka dumaan din ako sa toxic relationship. Sabi naman ni Eric, ganito kasi yan. Pero bago yon, nilalamig si Gigi. Kaya yung kanyang blazer, binigay niya muna kay Gigi para maibsan yung lamig na nararamdaman niya. Ngayon, sinagot naman ni Eric lahat ng katadungan ni Gigi. Sabi niya, hindi ka kasi mahirap pakibagayan. Marami kang mga lovable qualities. Oh, sus, talaga ba? Baka naman na sinasabi mo lang yan kasi nagparitoken na ako ng mukha. Siguro kung di ako nagparitoken ng mukha, hindi mo ko magugustuhan. Hindi, Gigi. Noon pa man talagang gusto na talaga kita. Samantala, yung isang bodyguard ni Gigi na nagbabantay sa sasakyan niya, pinatulog ng mga tauhan ni Magnus kasi nga nadatnan eh. Dumaan sila sa likod ng building. Umakyat na nga sila. Dumaan sila sa mismong fire exit. Ngayon meron doon na iwan na dalawa para magbantay doon sa ibabang parte na hagdanan. At umakyat na nga itong sina Norman at nagkahiwa-hiwalay sila. Ngayon sinabi naman ni Eric, nagkukwentuhan sila, ang ganda ng bonding moment sila. Sabi niya, mabuti ka kasing anak, mabuti kang tao, hindi lang yun, mabuti ka pang kaibigan, mabuti ka pang boss, mabait ka sa mga staff mo. Doon ko napatunayan na mabuti kang tao, Gigi. Kaya pinapahalagan ko kung anong meron ka. No? Talagang hindi makapaniwala si Gigi. Sabi niya, sige nga, magsabi ka pa nga ng ibang mga qualities ko. Natutuwa naman si Gigi sa mga sinasabi ni Atty. Eric kasi sincere talaga siya, diba, sa mga sinasabi niya. Sabi naman ni Gigi na, sige nga, ano ba yun? Inaalam niya talaga, no? So talagang itong si Atty. Eric, talagang sinabi naman niya yung totoo, diba? Sa mga good qualities ni Gigi, sabi niya, yun nga lang talagang meron nga lang talagang problema sa'yo. Ano yun? Yun nga lang, naging obsessed ka kay Jared. Obsessed talaga. Di ba pwedeng tanga lang at nauntog na ako ngayon? Oo, nauntog ka na nga. At ito na nga, bumukas na nga yung elevator. Di ba? Kasi alam nila, nasa rooftop itong sina Atty. Eric saka si Gigi. So sabi naman ni Gigi, naku, medyo nilalamig pa ako eh. Ganito lang yan. Gagawin natin yung body heat compress. So niyakap ni Atty. Eric. Maigpit yung pagkakayakap niya. Kilig moments eh, no? Nakakatuwa talaga tong parte na to. So yun nga, nasakal na nga si Gigi. Sabi niya, nakakasakal naman yung body heat mo. Ay, tara na nga. Ano na tayo? Kumatok na lang nga lang tayo. Magsigaw tayo. Baka sakaling marinig pa ako ng bodyguards ko. So nung kumakatok na nga si Gigi, nakakatawa eh. Bigla naman binuksan nung bodyguard niya yung pintuan at tinamaan siya. Nasampan yung bodyguard niya sa noo. O ikaw pala, Ma'am Gigi, esensya na ho, ngayon na ho kami nakapunta dito dahil hinahanap po namin kayo sa buong building. Nandito lang po pala kayo sa rooftop. Sabi naman ni Atty. Eric, pasensya na, hindi ako nakakontak sa inyo kasi nasira yung phone ko kanina nung nakikipaglaban ako. Si Gigi naman, deadbat na yung phone niya. So ito na nga, naglalakad na nga sila. Nakasalubong na nila yung sina Norman. Ang galing talaga timing, no? Buti talaga hindi sila naabutan doon sa rooftop dahil kung hindi, nako, talagang tsugi sila, lagot sila. Nakadaan agad sila sa fire exit, nakaliko agad sila eh. Bilis, takbo. Inahabol na sila ni Norman. Hindi kayo makakatakas, ganyan. Tapos yung dalawang bantay sa baba, nakaabang din. Nakakarinig na ng putukan. Kaya alerto sila. Buti na lang talaga magagaling yung mga
bodyguards ito ni Gigi, no? Mahuhusay, mga talagang praktisado saka trainable. Talagang train talaga sila. Hanggang sa napatay nga ng mga tauhan ni Gigi yung dalawang bantay sa baba. Kaya ito na rin yung pagkakataon para makakuha sila ng baril. Samantala tong si Blair, binabalita na nga niya yung magandang balita kina Riley saka kay Allison. Sinisiguro niya na hindi nasisikatan ng araw yung dalawa. Kaya natutuwa naman tong si Riley, sabi niya deserve ng lahat ng mga bullets na tumama sa kanya. Dapat lang yun sa kanya, no? O sabi naman ni Blair, Allison, ba't hindi ka masaya sa binabalita ko? Kung sabing nalulungkot ka na naman para kay Gigi. Sabi naman ni Allison, ay hindi, no? Iniisip ko lang kung ano ba yung magandang outfit natin sa kanyang funeral. O sabi naman ni Allison, yak, talagang magpe-prepare pa tayo ng ganun. Sabi naman ni Blair, magandang idea yung ganyan O sabi naman ni Riley, alam mo Blair, nakakuha ko ng magandang idea sa'yo Tamang-tama yan para sa kabit ni Magnus. Para pag sakaling nalaman ko kung sino yung kabit niya, ipapadampot ko na lang siya at ipapasalvage ko. So natahimik si Allison, natatakot siya sa kung ano man ang gawin ni Riley sa kanya. Na talagang kakawawain siya ni Riley pag natukoy nito na siya yung kabit ni Magnus. So ito na nga, napatay na nga ng mga bodyguards si Gigi yung dalawang tauhan sa baba. Ayan talagang nakakuha sila ng pagkakataon para kunin yung baril. At kinuha naman ni Attorney Eric isang baril at ibinigay niya kay Gigi para for self-defense. Hanggang sa nakalabas na nga sila ng building, bilis takbo. At nakita nila yung isang bodyguard na wala ng malay. Inalalayan nila ito para isakay sa loob nga ng van. At dali-dali agad silang sumakay ng sasakyan at karipas ang takbo. Abang sabi ni Norman, naku, patay na, nakatakas na, diba? So ayun nga, talagang nag-aalala tong si Gigi kasi akala niya katapusan na talaga nila Ngayon nung makita niya si Attorney Eric, may tama pala, may tama siya ng baril. Sabi naman ni Attorney Eric, huwag ka mag-alala Gigi, galos lang to, malayo to sa bituka, hindi naman to malalim. Sabi naman ni Gigi, kuya, dalhin ho agad natin siya sa pinakamalapit na hospital. Kinakailangan ho siyang mapagamot ngayon din. Hanggang sa dinala nga itong si Attorney Eric sa Apex. Ayan kitang-kita Apex Medical Hospital. Kaya ito nga, pinunta na agad sila ni Donna dahil nag-aalala ito. Sabi niya, Beshi, buti na lang talaga okay kayo. Ayaan nyo, ibabalita ko kagad ko kay Ma'am Sophia saka kay Ninang para malaman niya na okay kayo. Sabi naman ni Gigi, kala ko talaga Beshi, katapusan na namin, buti na lang talaga nandiyan si Eric. Ang laki ng utang na loob ko sa kanya, tinulungan niya ako. Yun pala si Donna, napa isang sulyap, diba? Ang tagal ng sulyap niya Talagang nabighani siya sa kagwapuan nito ni Doc RJ. Dahil sa episode na to, nandito si Doc RJ Tanyag, diba? Nag-crossover sa magandang dilag. Sino ka? Sabi naman ni ano pangalan mo? Sabi ni ako nga pala si Doc RJ. You can call me Doc RJ. So doktor ka pala? Ganun ba? Pwede ko ba malaman kung single ka ba? Sabi ni Doc RJ, I'm married. Yun lang. Hindi na ako pwedeng dumikit sa'yo kasi mahirap na maging escabeche. Katawa Talagang landian mode tong si Donna Sabi niya sayang makaka-bingwit pa naman sana ako. Biglang lumapit tong si Gigi, sabi niya, pwede ba Donna? Mahiya ka nga kay Doc RJ. Inawat niya na. Sabi naman ni Donna akala ko naman kasi abot kami na pangarap ko na makabingwit na isang napakagwapong lalaki. Sabi niya pinapangarap talaga ni Donna So very very awkward din, nakakatuwa tong eksenang to. Samantalang si naman Gigi, kinamusta niya yung kalagayan ni Eric. Okay ka na ba? Okay lang ako, Gigi. Salamat. So, ayun nga, dumating na nga yung mga pulis. Sabi kasi ni RJ, teka lang, matanong ko lang, bakit may gustong pumatay sa inyo? Dumating yung mga pulis, kami nga ho dapat ang magtanong niya, tama-tama po tingin namin. Inalam nila, Sabi niya, kung nakakasiguro kayo ng mga tao nyo ni Mayor Magnus, nakilala nyo ba siya? Naka-face mask po silang lahat. Sabi naman ni Attorney Eric, nakakasiguro ho kami. Natauhan po talaga yun ni Mayor Magnus. Sabi naman ng isang pulis, nag-robing po kasi kami sa buong building at napagtanto po namin na hold up or ransom po yung mga taong yun. Kaya siguro po nilooban lang po nila yung lugar na yun dahil wala pong katao-tao. So ito na nga,
nag-uusap na nga sina Donna at inaalam niya na so okay na kayo ni Attorney Erica. Beshi, bubuksan mo na ba yung puso mo para sa kanya? Pagbibigyan mo na ba siya? Alam mo naman Beshi na katatapos ko lang ng heartbreak. Gusto ko lang tapusin tong mga problema sa Elite Squad at gusto ko munang pagpahingayin tong puso kong binigo ng walang yung Jared na yun. Kaya hindi ko pa talaga masusuklian yung pagmamahal na binibigay sa akin ni Eric. So ito namang si RJ, nakialam siya kay Attorney Eric. Sabi niya, Attorney, bilib din ako sa'yo, no? Talagang yung tipo mo kasi parang meron kang pagtingin dun kay Greta. Sabi naman ni Attorney Eric, ganun po ba? Oo, basta bibigyan lang kita ng payo Ako kasi naghintay talaga ako. Sinetel ko muna lahat. Tapos kinilala ko yung taong gusto ko. Kapag nakilala mo na siya, kapag dumating sa buhay mo, at kapag naramdaman mo na siya na talaga, huwag mo na siyang pakakawalan. Sabi naman ni Attorney Eric na mukhang ang lalim ko na pinaghuhugutan ninyo ganun ba? O sige, maiwan na muna kita may asikasuin na ako pasyente. So binalita nga ni Doc RJ, kina Donna at Gigi na maayos ng kalagayan ni Attorney Eric. At sumunyak pa siya, sabi niya, pwede ba Greta, pwede ako makahingi ng video greeting sa'yo para sa anak ko. Professional doctor siya, she's a genius. Si Dr. Annalyn Santos. Iniidolo ka niya. Dr. Annalyn Santos, anak niyo po siya? Anak niyo po si Dr. Annalyn Santos? Oo. Uy, Beshi, magaling na doktor, yung genius. Sige po, ano po ba yun? Video greeting sana. Tapos, papaselfie na rin ako sa'yo para malaman niya na magkasama tayo dito sa Apex. Sige na Donna, picture muna kami. Sige na, mamaya na yan. Nakakatawa talaga tagsenan to Pwede bang sumama? Sige na, picture muna kami, mag-selfie lang kami, mamaya ka na. So nag-selfie sila. Sige na, ako na. Sige, hindi, bago yan, isa pa, yung Waki naman. Tabi ulit kami ni Doc. Pinicturean na nga sila. Sabi naman ni Donna, sige na Beshi, singit na ako. Hindi. Video greetings na, dali, tama na yan. Nakakahiya, meron pang susunod na pasyente, may nakapila. Nakakatawa talaga to Tapos sabi ni Gigi, hi Dr. Annalyn Santos, sana magkita tayo balang araw. Alam mo, iniidolo kita. Maraming salamat Yun. So ito na nga, bumalik na nga siya para kay Eric. At sabi nga ni RJ, alam mo Gigi, napakaswerte mo kay Attorney Eric kasi talagang siya yung tipo ng tao na kaya kang ipaglaban. Yung para bang kaya niya ipaglaban yung mahal niya. Sabi naman ni Gigi, mukhang may nagkabigayan dito kanina. Magkano ba inabot mo kay Doc RJ? Nakakatawa Tawa na talaga itong eksena to Sabi naman ni Attorney Eric, wala. Nagkabiruan Sabi naman ni Doc RJ, paano? Alis na ako Ingat kayo. Sige po, Doc, maraming salamat po. Sana magkita tayo soon. Sana nga po. Ayan. So, grabe, nakipagkamay sila sa isa't isa. At parang naging magkaibigan na sila, dahil nga nagkapalagay ng loob itong sina Doc RJ sa si Attorney Eric, dahil nga nabigyan siya nito ng napakagandang payo. Diba? Talagang aral na dadalhin nito ni Attorney Eric. Yan. So, yun nga, sabi nga ni Doc RJ, huwag mong kakalimutan yung mga payo ko sa'yo para gamutin yung sugat mo. Diba? Meron din laman yun yung payo na binigay niya kay Attorney Eric. So, tinapik niya. Sabi niya, aray, alam mo namang may tama ng baril Sabi niya, galos lang naman Sabi. So, dito na po nagtatapos sa review ni Rika para sa araw na to. Bukas, mga kapuso, araw ng Miyerkules, episode 77. Kinuhanan sila ng ng invitation ng isang sikat na may-ari ng brand ng mga underwear ng babae para sila ang gawing model. Rarampa sila sa isang fashion show sa runway. At in-invite din niya ang Bella Clicks owner na si Gigi Robles. At ang sabi nga ni Gigi, pwede ba na ilihin mo na muna ito kina Blair na in-invite mo rin ako? Sure. So ito na yung araw mismo na muling pagkukuros ng landas ni Blair, Riley, Allison at ni Gigi. So mangyayari, bardagulan to, awayan to ng mga babae. So ito yung mga dapat nating pakatutukan dahil ito yung mga magaganap bukas, mga kapuso.
At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa akin channel Kapuso, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes na Magandang Dilag and other GMA shows tulad nito. Magandang hapon, happy viewing, maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.